Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by ex-Congressman Mike Defensor. Ininforma niya ang publiko na deny yung motion to quash o motion na ibasura yung plunder case na naisampa sa Sandigan Bayan laban sa kanila ni Senator Marcoleta. At sabi niya, nauna pa kaming makulong. Kaming lumalaban sa korupsyon, nauna pang nakulong para hindi na kami makapagsalita. Napakasakit po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kanina lang po ay nagdesisyon ang Sandigan Bayan na i-deny ang motion to quash o ang pagbabahinto ng warrant of arrest laban sa amin ni Senator Dante Marcoleta. Kami na lumalaban sa korupsyon ang nauna pang nakulong sa isang kasong walang batayan. Sa amin pong pagkakakulong ay hindi na po kami makakapagsalita sa korupsyon na ang gusto lang naman namin ay lumabas ang katotohanan. Transparency, accountability, and justice. Nauna pa kaming makulong kesa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Yes. Makukulong nyo kami at mapapatahimik pero hindi po kami susuko. Salamat po sa lahat ng inyong suporta. Yun. Magandang umaga po Ulitin natin ha. Kaya napakagandang mensahe niya. sa inyong lahat. Kanina lang po ay nagdesisyon ang Sandigan Bayan na i-deny ang motion to quash o ang pagbabahinto ng warrant of arrest laban sa amin ni Senator Dante Marcoleta. Kami na lumalaban sa korupsyon ang nauna pang nakulong sa isang kasong walang batayan. Sa amin pong pagkakakulong ay hindi na po kami makakapagsalita sa korupsyon na ang gusto lang naman namin ay lumabas ang katotohanan. Transparency, accountability, and justice. Nauna pa kaming makulong kesa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Makukulong nyo kami at mapapatahimik pero hindi po kami susuko. Salamat po sa lahat ng inyong suporta. Ayan. Nakakalungkot po na pangyayari. Kanina, nanonood ako sa live stream ni Atty. Vic Rodriguez. Sinabi niya na, as I speak, on the way na si Mike Defensor sa Sandigan Bayan para voluntary na isurrender ang kanyang sarili. Hindi na siya magtatago. Hindi na kailangan pang hanapin siya ng PNP CIDG. Ganon din ang ginawa ni Senator Marcoleta bago na i-announce na nandyan ng warrant of arrest. Nandyan na po siya. Si Senator Marcoleta, nandyan na siya sa loob ng Sandigan Bayan. So, nagpapakita yan ng tapang ng loob. Buo ang loob nila na harapin itong selective justice na pinapairal ng administrasyong ito. Okay, malala nyo, noong last year, nung si Ping Lacson na ang chairman ng Blue Ribbon, di ba biglang lumitaw si Orly Gutesa? So, paano lumitaw si Orly Gutesa? It is through Mike Defensor. It appears na si Gutesa ang unang nakakontak kay Orly Gutesa, and then from there, itinurn over ni Mike Defensor kay Senator Marcoleta si Gutesa. Kaya, nagkaroon ng surprise witness sa pagdinig ng Blue Ribbon. So, yun na. Then, from Gutesa, nung tumahimik, si Gutesa biglang nawala. After few months, biglang lumitaw ang Brave 18 Marines. Again, ang lumalabas na katulong ni Atty. Baligod sa Brave 18 Marines ay ito si ex-Congressman Mike Defensor. Kaya, believe din ako sa tapang at malasakit ni ex-Congressman Defensor. So, ngayon, dahil sa ginagawa nila ni Senator Marcoleta na pagsasalita laban sa korupsyon, yun, nauna na silang nakakulong. So, palakpakan naman natin
Marcos Jr. administration. Wow! What a big accomplishment. Pasasalamatan kayo ng taong bayan sa ginawa niyong pagpakulong sa mga lumalaban sa korupsyon. Yan ang ipinagmamalaki ng Pangulo sa kanyang media interview sa Vancouver. Sinong Pangulo na may naipakulong? Ako lang. Oh, yan. Ang naipakulong niya, yung Marcoleta, Defensor, Jinggoy, at si Revilla. Sila ba yung mga mastermind sa pagnanakaw? Alam naman natin kung sino-sino yung mga mastermind. Alam natin kung sino talaga ang talagang nagnakaw ng limpak-limpak na salapi sa kaban ng bayan. Nakakulong ba sila? Wala. Yan po ang selective justice na legacy, trademark ng administrasyong ito. And, anong kasabihan? Kung ano ang iyong itinanim, yan din ang aanihin. Kaya, itong nangyayari ngayon, it's not the end for Senator Marcoleta, Mike Defensor, Jingo Estrada. Balang araw, aanihin nila itong sakripisyo nila ngayon. Okay. At ito naman, sa tingin ko, ginagawa nila ito, lalo na kay Senator Marcoleta. Gusto nilang alisin ang isang magaling na abogado sa litigation. Kasi kung nandyan si Marcoleta, eksperyensado siya sa litigation. Dahil bago siya naging kongresista, trial lawyer siya eh. So, mahihirapan ngayon ang prosecution, mahirapan ang kung nandyan si Marcoleta. Ngayon, natanggal na nila -1, isang magaling na abogado. Kailang, kahit anong gawin nila sa impeachment trial ni BP Sara, matatalo at matatalo pa rin yung prosecution team na yan. Hindi pa nagsisimula ang boxing, panalo na po si BP Sara. Siguradong maa-acquit siya sa trial na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Kalandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang atop sa natagaan ng magyero. So, gipangbutangan lang gani og silupin. Iyan ang gapan ng galon. So, muna ni kadako sa buslot sa iyang balay. Sa iyang atop. O gipang sapawan yun og silupin. Tungod kay kung mag-ulan, pero nagit sila. Nagsulang kay makan bay. Huwag muna ni ang yero nga among gihatag. Yan. Oo. O karon humanagit sa pagatop ang yero nga among ginahatag. So maayo na gyud ang ilang atop. Salamat sa kuan Ginoo nga tagaan mi og si naay naghatag naay gihatag ang mga tawo anda mo tawang sa among sa mo ang mga kabos. Salamat sa kuan nga karon na ay ngayon na gid ang among atop nga kuan unta og sunog pero kuan kalo isa Ginoo wala gyud minauglaw usab og salamat usab sa tugyanan ini nga tagaan mo si unta daghan pa nga grasya nga moabot kaniya
So salamat kaayo.